Tapang, dangal, sakripisyo. These are the marks of a true Filipino soldier. Ako po si Mateo Uricelli, and we're bringing the most incredible stories of heroism from the front lines. Ito po, ang Patriots. In every mission, lives are on the line. Sa likod ng bawat operasyon, may isang leader na kailangang magdesisyon. Mabilis, matatag, without any hesitations. Kilala siya bilang isang tahimik na general at epektibong leader. But beyond the rank, sino nga ba? Si General Macairog Alberto. Sir, maraming salamat for accepting this interview. Alam ko po ikaw ang dahilan kung bakit nandito po ako sa Philippine Army at maraming salamat. Sir, you were part of the class of PMA 86. 1986. Nung 1986 po kayo sumali sa PMA, nung lumabas kayo, talagang sinabi niyo sa sarili mo, handa ka na lumaban para sa bayan. Graduate ako 1986. So, upon graduation, I joined the Army. I was prepared to join the Army. At yun ang nakita kong direksyon na dapat kong tahakin kasi yun ang Army ang laging kasalamuhan ng mga tao. Tapos sabi niyo po, yung character talaga na-develop sa PMA. Pagkatapos ng PMA, sumabak at pumasok po kayo sa pagiging ranger. Kamusta naman yung pagiging ranger? Gaano nagbago ang pagiging ranger nyo para sa career nyo po? After graduation sa PMA, may iba pang training and then merong initial assignment sa ibang unit. But yung training sa Ranger, doon ko nakita yung buhay ng isang Army officer. Ito talaga yung dapat magawa at ma-achieve na training ng lahat sana ng officer. Kasi ito yung magtuturo siya ng small unit leadership. Andun yung na-develop yung spirit mo, ma-develop yung stamina, tsaka yung skill ng isang sundalo. Ang Rangers, ang Ranger unit ko ba or Ranger training, it really changed you as a soldier and made you a better soldier. Yeah, oo, totoo yun. Ikaw, na-experience mo yun. Oo, so, Not just a soldier but as a man, kumbaga. oo, nakita mo yung hirap, nakita mo, uy, kaya ko pala. So, if you think you're tough, you try the Ranger training, you will realize na mas matibay ka pa pala, mas tougher ka pa pala sa akala mo. For years, General Alberto has led his soldiers across different battlefields. Pero sa bahay, isa siyang ama. Isang ama na may anak na piniling sundan ang kanyang hiyapak na maging sundalo rin. Pareho silang naglakad sa iisang landas. A life of service and sacrifice. Siyempre, anak ka ng CGP, para may mga expectation, minsan may asara na nakaniganto, ganyan, baby boy, ganun ba. Hinayaan ko lang, hindi ko iniisip yung ganyan. Naalala ko po, nung kakapasok ko lang ng Army dahil sa inyo po, si Marky hindi pa Ranger. Hindi pa. Oo. At naalala ko po nung nag-schooling siya sa 1st Scout Ranger Regiment, pumunta pa ako doon, in-interview ko si Marky. At sobrang excited siya na magiging Ranger. Actually, Matt, dahil sa'yo, na-inspired si Mark kay mag-join din sa Ranger, mag-take ng training. Kasi nakita niya yung determination mo. Sabi nga niya, ito, artista, kamukha ko, sabi niya. Nag-tsatsaga, naghihirap, nag-undergo ng training. Sabi niya, kaya ko rin yun, yung training na yun. So, Kaya nag-Ranger siya. Kaya nag-Ranger siya.
Previously, hindi sana yung magsusundalo. He wanted to be a businessman. Pero nung nangyari yung Marawi in 2017, ang dami niyang tanong sa akin. Ano ba yung nangyari doon? Tapos everyday may nare-report na casualty. Meron silang kasamahan na namatay na nagsundalo. So nabigyan ng honors yung kasamahan niya. Sabi niya, gusto kong magsundalo, gusto kong mag-serve. He was inspired na magsundalo. Nung sa Surok na experience namin yung hirap, mas maninibago ko pag sa regular course na. Iba talaga. Iba talaga, ibang-iba. Talagang Sa Surok may enjoy mo pa, malaro-laro mo pa, pero dito sa regular, first week mo pa lang parang gusto mo na talaga umayaw eh. Pero yun talaga, attitude lang, tsaka yung determination mo. I remember, sir, talking about Marky, no? When he joined the Rangers, you were very proud. And naalala ko po ng test mission nila, nakatapak sila ng IED. You texted me. I remember that message sa Facebook. Sabi niyo, warrior na yung anak ko, Matt. Going back to that day, how does that make you feel? Actually, I was very worried. No? Bilang father, worried na worried ako. Palagay ko yun, yung first time ko nagdasal ng nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son. Dahil yung nga, ongoing yung test mission na lang. So, isang mahirap na lugar, delikado. At I'm also proud na kinaya niya. Gusto kong pakialaman yung trabaho niya, gusto kong alisin siya ron. Pero ayaw niya eh. Gusto niyang nandun siya. Ayaw niyang i-refuse, ayaw niyang bigyan siya ng extra privilege dahil anak ko siya. Pero gusto niya kung ano yung nararanasan ng kasamahan niya, nadadaanan na hirap, delikado, yun din ang gusto niya. Nung nasa Ranger siya, nagtitraining. Sila gusto-gustong ayaw ako. Tinitingnan ko siya sa malayo. Tapos, isip ko na bakit ba yung anak ko pumasok sa ganyan? Bakit gusto niya pahirapan yung sarili niya? Sila nakikita, natutuwa. Pero ako deep inside, nasasaktan bilang nanay. Kasi hindi bilang magulang, bilang nanay at kasama ko siya sa paglaki. Hindi na pangarap mo sa mga anak, kahit sinong nanay, hindi naman pangarap ng nanay na makita yung anak na nahihirapan, nasasaktan na ganyan. Kasi nanay tayo eh. Kasi pinalaki mo yung anak mo na halos ayaw ko padapuan ng lamok lang, ganyan. Ika nga sabi ko nga, pag lumaki yung mga anak natin, hindi natin hawak yung isip nila. Magkakaroon sila ng sariling desisyon para sa sarili na sa buhay, na future nila. Ayan. Yun mga ganun. Hindi nga ako, suportado ko naman siya, pero hindi ko lang pinapakita. Ayan. Sila pag dinadalaw, sila natungtuwa. Pero ako, mingitin ako, pero deep inside, nasasaktan ako. Lalo nakikita kong nahihirapan. Yung tulog mo, to the viewers, how many hours yung tulog niyo? Depende sa duty RI yan eh. Minsan, isang oras, 30 minutes yung tulog. Swerte ka na makatulog ka ng alas 12. Sundalo siya, pagiging family man, naging magandang engine para mag-mature siya kagad. Namana niya yung pagiging tahimik ng tatay, naging introvert din siya, tapos hindi rin siya hindi nga siya palakwento ng tungkol sa serbisyo niya.
Hinahayaan ko lang. Basta sabi ko, ingat lang lagi. Yun na lang ang lagi kong sinasabi sa kanya. Si Marky, pag uwi niyan, kasi pag nasa operation siya, malayo. Parang mga 3-6 months siya bago makauwi sa amin. Talagang yung 15 or 30 days niya na bakasyon, minamaximize namin yan na magkakasama kami. Kung maaari, mag-outing kami, ilalabas namin yung mga bata. Pinakamahirap na sigurong bahagi ng trabaho bilang isang sundalo ang mawalay sa pamilya at magserbisyo sa malalayong lugar. August 12, 2025. First Lieutenant Marky John Alberto accepted another life-threatening mission in Baco Oriental, Mindoro with the Elite Scout Rangers. This time, mas mapanganib. Did you feel something was off or was it just a normal day? Meron na, may kaba. Nung umaga, nung I received a call from his commander, doon na yung kaba ko. Every time na tumatawag yung commander niya noon na nagkakaroon ako ng kaba lagi. Kasi first time niya wounded, ganun din. As a general, he is used to losing men under his command in the line of duty. Pero iba ang tama kapag sariling anak ang nawala. I miss him every day. I wish I could see him. But siguro, balang araw, maybe we'll see each other again. Hopefully in a better place. Sa digmaan, hindi lahat ng laban natatapos sa putukan. There are wounds that you don't always see. Para sa isang sundalo, bahagi ito ng tungkulin. Pero para sa isang ama, ibang laban na ito. Before that incident, sir, of Marky that took his life, do you remember his last words to you? Before that, bago siya na-deploy sa moment na yun? Nung na-deploy na siya, every time na tinetext ko siya, I kept checking on him. Tapos, yun na. The night before, I messaged him, kamusta ka na dyan? Tapos sabi niya, may lakad sila, may jump off. Sumagot siya, madaling araw na eh. Hindi ko na nabasa. Umaga na, nangyari na yun, yung insidente. Did you feel something was off or was it just a normal day? Meron na, may kaba. Nung umaga, nung I received a call from his commander, doon na yung kaba ko. Every time na tumatawag yung commander niya, nagkakaroon ako ng kaba lagi eh. Kasi first time niya wounded, ganun din. So ito naman. So I thought na he will overcome again yung nangyari sa kanya. But unfortunately, hindi na. May tumawag kay papa niya ng umaga na gano'n nangyari. Nasa Mindoro na sila noon nung nangyari. Nashock lang ako, di ako umimik, di ako nag-react. Tapos, dami na tumatawag. Sabi, ganito. Minsan, sa isip ko, naiinis na ako. Sabi ko, dami pa nilang paligoy-ligoy, hindi na sabi ang totoo. Kaya, ramdam ko na. Naramdaman ko na. Wala na yung anak ko. Kahit anong tago nila sa akin. Sa nanay ako kahit sinong nanay. Kasi karugtong mo ng pusod mo yan, yung anak mo Na gano'n. Pinili ko lang pakalmahin yung sarili ko. Hindi ako masyadong gano'n. Naisip ko lang sana hindi totoo. Panaginip lang. Pero totoo talaga, ganun. Ako parang nag-hope pa ako nung time na yun, nabuhay pa siya. And then, yun, sige, sabi ko, biyahe na ako. And that's the time na napaluhod ako dun I remember kasi, sabi ko, Lord, paano yung mga anak ko? Paano paano yung magiging buhay namin nung time na yun? So,
yun, sabi ko, parang sinurrender ko lahat kay God. And then, I asked Him na parang, Lord, sana isang buhay pa ulit para kay Marky. Kasi bata pa yung mga anak namin. How did that make you feel, sir? Yun nga, di ka there are some things na you want to do. At yung masasayang moment na nandun yung lungkot na may nangyari sa kasama mo. So, how much more kung personally na anak ko yung na dali, oo. Anong pinakang mabigat na desisyon na ginawa niyo po bilang isang general? Actually, maraming mabibigat na na What was the most pagkakataon. memorable, sir? Hindi ko ma-consider na mabigat, pero yung nakita ko yung mga indesisyon ko na naging major accomplishment, nagdulot ng kaayusan, lalo na sa isang desisyon namin noon is yung, siyempre with the approval of the Chief of Staff and the SND and the President, creation nung 11 Division sa Sulu. Ikaw, galing ka sa Sulu. Yes po, dahil sa inyo Kasama din tayo naman ron, tayo no? dito. Na-assign ako doon as battalion commander. Nakita ko yung hirap ng assignment doon compared sa ibang area. Talaga malakas yung terrorist doon nung panahon na yon. So nakita namin na kailangan talaga yung permanent presence ng mga Philippine Army doon. So binuo yung 11 Division para makita ng tao na hindi naalis yung army dito, magiging kasama sila sa development ng Sulu, ang Philippine Army.
hands-on talaga siya and this is to it na nandun talaga siya sa frontline lalong-lalo na pag mga battalion operations. As a battalion commander, I remember nung 2005 in Sulu. The whole battalion engaged in more than 7 hours encounter against the rebels in Sulu. And nandun talaga si Sir na nagbibigay ng command, nagsusupervise, tine-check niya lahat ng tao kung kumusta yung tao sa harap, kumusta yung tao sa flank, and yung kumusta yung rear namin, no? Yung mga support. And nung time na yon, may mga wounded kami, may mga wounded in action. And ang sabi niya, i-recover yung mga wounded, dalhin doon sa gitna, sa pwesto niya. Doon ko napansin yung pagiging totoong leader niya na parang tatay na rin siya namin. Because when you are in a unit, you are the father also of the unit. Yun ang tingin sa'yo ng tao mo. So whenever they have problems, whenever there are some situations na kailangan mo ng guidance ng isang leader, you become their father. Sa oras ng krisis, kapag may mga sugatan ng mga sundalo o di kaya nawawala ng pag-asa, General Alberto chose to lead with compassion, leading with both courage and faith. Nung time na yon, pinag-pray niya, pinagdasal niya yung mga wounded namin. Although unfortunately, yung isa doon ay namatay na rin dahil malaki talaga yung sugat niya. But nung time na yon ay nakita namin na lalo kaming nagkaroon ng lakas ng loob, lalo kaming nagkaroon ng dagdag na tapang dahil alam namin na yung battalion commander namin ay nandyan para pangunahan kami, hindi lang sa aktual na giyera, kundi yung sa spiritual na bagay na alam namin na may Panginoon na nagbabantay sa amin. Kinikilabutan talaga kami, no? Na-experience namin yon halos sa lahat. Ang tunay na lakas ng Pilipino makikita sa tapang, sakripisyo at puso para sa pamilya at bayan. Ako po si Mateo Ulicelli. Saludo tayo sa bawat isa.